Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga ginigiliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kakaiba at kapupulutan ng aral sa buhay. Ang kwento ng may 35 taong gulang na si Jose, isang mahusay at matyagang karpintero na kainaiinggitan ng maraming tao. Ngunit isang araw, biglang maglalaho sa kanya ang kakayahang makapagpanday ng bahay at susubukin ang katatagan sa pagharap niya sa isang mabigat na pagsubok. Dito niya makikilala ang isang ermitanyong magbibigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Magtagumpay kaya siya laban sa lumalakas na puwersa ng kadiliman? Magiging hadlang kaya ang kanyang kapansanan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng karpinterong lumpo na pinagkalooban ng mahiwagang martilyo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ako, maraming salamat po, Mang Agno. Malaking bagay po sa akin ang dagdag na sahod na binigay nyo. Aasahan ko pong pagbubutihan pa ang paggawa sa bahay nyo. Maraming salamat po talaga sa tiwala. Halos hindi makapaniwala ang may 35 taong gulang na si Jose sa malaking halaga na ibinigay sa kanya ni Mang Agno. Isang matamis na ngiti ang itinugon niya sa kanyang amo dahil sa konsiderasyong ibinigay nito sa kanya. Kalalabas lamang niya ng umagang yon dahil madaling araw niya nang natapos ang pagpapanday. Ayon dito ay sobrang nagpapasalamat ang matanda sa pagtiyatiyaga niya sa trabaho. Mabilis din daw niyang natapos ang ipinapagawang bahay nito na kung iba raw ang gumagawa ay halos umaabot daw ng 1 buwan. Kaya naman, bilang pasasalamat ay dinoble nito ang kanyang sahod dahil saksi raw ito sa maayos at mabilis niyang pagpanday. Isang bagay na madalas niyang ginagawa dahil yon ang nakasanayan niyang trabahong minanapa niya sa namayapa niyang ama. Kapag nasisimulan niya na ang trabaho, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya natatapos ang gawain. Hindi siya halos nagpapahinga para lang matapos kagad ang kanyang trabaho. Kaya madalas rin na marami ang gustong kumuha sa serbisyo niya. Bukod pa roon, ay hindi rin siya mataas maningil ng bayad. Kaya ang kanyang mga nagiging amo ay hindi na halos kumukuha ng ibang tao. Siya ang palaging binibigyan ng pabor para sa paggawa ng bahay ng mga ito. Kaya't hindi maiiwasang marami ang lumilitaw na taong nagagalit sa kanya. Ang iba naman ay naiinggit dahil magiliw sa kanya ang mga nagiging amo nila. At yun ang hindi matanggap-tanggap ng grupo ni Martin. Lalo lamang nagngingit-ngit ang kalooban nito dahil sa narinig na pagpuri sa kanya ni Mang Agno. Kaya nang makaalis ang matanda, ay sinundan siya nito sa paglalakad. At pagsapit sa dulo ng kalsada, ay hinarang siya ni Martin kasama ang mga sanggano nitong kaibigan. Jose, sandali nga lang. Alam mo, matagal na akong nasusura sa mga style mo, pare. Talaga yatang inuubos mo ang pasensya ko eh. Nanaladya ka ba, ha? Aba, teka sandali lang, Martin. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo eh. Wala akong ginagawang masama sa'yo, Chong. Nagtatrabaho ako dito na maayos. Yun na nga nakakainis eh. Masyado kang pumapapel. Alam mo, masyado kang pasikat eh. Nagtatrabaho ka ng maayos. Bakit kailangan pa sumipsip sa amo natin? Alam kong inagaw mo lang ang trabahong yun eh. Sa akin dapat yun eh.
Pero dahil sa pakikialam at pagmamagaling mo, ibinigay ni Mang Agno ang trabaho sa'yo na dapat ay sa akin napunta. Teka, nagkakamali ka yata pare. Wala akong inaagaw na trabaho sa'yo. At hindi ko nakasalanan kung bakit ayaw nila sa serbisyo mo. Saka wala akong sinisip-sip-sip sa amo natin pare. Ang kinukuha ko ay yung akin. Pinagtrabahuhan ko. Bunga ng mga pinaghirapan ko. Kaya wala kang karapatan na pagbintangan akong mga agaw. Narinig niyo ba mga kasama ang sinabi ng kumag na to? Naniniwala ba kayong hindi siya sip-sip? Magmula nang dumating ang hayop na to nawala na tayo ng trabaho Kasi inaagaw na niyang lahat. Sabay-sabay na umangal ang 4 na lalaking kasama nitong nakatambay sa harap ng tindahan ni Aling Maring. Lahat ay hindi pabor sa mga sinabi ni Jose na hindi nga siya sip-sip. Kaya naman, tila nagpanting ang kanyang tenga sa tono ng pananalita ni Martin. Subalit nagtimpi siya ng galit at iniwasan na lamang niya na makipag-usap sa mga lalaki. Ngunit humarang na naman ito sa kanyang harap at itinutulak-tulak siyang pabalik sa bahay ni Mang Agno. Huwag mo naman akong minumura-mura, Martin. Dahil hindi ka nagpapakain sa akin. Bakit ka ba nanunulak? Ano ba problema mo? Aba, pumapalag ka ba ha? Lalaban ka ba? Nakikita niyo ba kung gaano nakayabang ang lintik na to? Wala akong panahon na makipag-usap sa inyo. Sige na, kailangan ko nang umuwi. Teka, sandali lang, Jose. Saan ka ba pupunta? Bakit ka pa uuwi? Hindi ba noong nakaraang gabi, diyan ka pa natulog para magpapansin kay Mang Agno? Tapos na ang trabaho ko, kaya kailangan ko nang umuwi. Hinihintay na ako ng anak ko. Iniwan ko lamang siya kay Tatay Usok. Ang bihira naman Sa dinami-rami ng pag-iiwanan mo sa anak mo, kay Tatay Usok ka pa nagpatulong ha? Talaga bang balak mong agawin ang lahat sa akin? Pasensya ka na pare, pero ayoko ng gulo. Kaya umalis ka na sa harap ko. Saka wala akong inaagaw sa'yo. Kaya kong mabuhay ng di umaasa sa tulong ng ibang tao. Kaya nga nagtatrabaho ako ng maayos Aba, papalag ka na ba ha? Ba gusto mong ilang pasok kung pagbumuka mo sa kalsada to? O ano? Wag naman Martin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo Sige na pare, paraanin mo na ako. Wala akong balak na makipag-away sa inyo. Sa halip na umalis sa harapan ni Jose si Martin, ay mas lalo pang idinipa ni Martin ang kamay nito. Mabuti na lamang ay biglang dumating si Tatay Usok. Kasama nito ang 10 taong gulang niyang anak na si Juan. Nagmamadali ang matanda sa pag-awat kay Martin. Martin! Ano na naman bang kalokohan dito? Magpasalamat kayo at pinagpapasensyaan kayo ni Jose. Lintik ka talagang lalaki ka. Pati si Jose ginugulo ninyo. Umalis ka na nga sa harapan niya, mga pasaway talaga kayo. Sus, dumating na naman ang kontrabida sa buhay ko. Kahit kailan talaga pakialamero kayo. Kaya hindi gumana ang loob ko sa inyo Dahil palagi niyo akong pinakikialaman sa ginagawa ko. Magpasalamat kayo at ama kayo ni nanay. Dahil kung hindi, ano? Ano gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sabihin mo, Martin. Wala ka na talagang galang sa mga nakatatanda sa'yo. Kaya hindi rin gumagana ang loob ko sa'yo. Dahil bastos ka. Hindi ko alam kung paanong nagkaroon ng anak si Linda ng isang kagaya mong sagganong wala namang pakinabang. Tumigil kayo Baka ipakita ko sa inyo kung ano bang klase ang taong walang pakinabang. Baka hindi ako makapagtimpi makalimutan kung lolo ko kayo. Kinakampihan nyo pa ang sip-sip na to. O ayan! Isama nyo. Ipasok to sa short yung nangingitim dahil sa dumi. Ba't
Talagang sinusubukan mo ako, Martin ah! Tama na po, Tatay Usok. Umalis na lang po tayo rito. Nakikita po tayo ng anak ko eh. Sandali! Hindi pa tayo tapos, Jose. Hindi ba't wala ka ng asawa? Siguro kaya ka iniwan ng asawa mo dahil mahina kang... Hindi na naituloy ni Martin ang sasabihin nito dahil lumapat na ang palad ni Tatay Usok sa mukha nito. Lahat ay nagulat sa ginawa ng matanda. Marami tuloy ang nakakita at napahiya si Martin. Sapu-sapu nito ang namulang pisngi. Ay dinuro nito ang matanda. Humarang si Jose at matapang niyang sinalubong ang matalim na tingin nito. Nagpalinga-linga sa paligid si Martin dahil hindi niya kinaya ang pagkapahiya. Bago umalis ay nagbanta ito kay Jose habang dinuduro siya ng hintuturo nitong daliri sa kanyang mukha. Pagsisisihan mo ang araw na to. Tandaan mo yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. Hindi pa tayo tapos, tandaan mo yan, Jose. Magsama kayo na matandang yan. Mga buwisit kayo! Kapag talikod ni Martin, ay kasunod ditong umalis ang mga kasama nito na may iniwan pa na nakakalokong pagngiti. Nag-aalala naman na lumapit sa kanya ang anak niyang si Juan. Nakayakap ito sa kanyang bewang at habol ng tingin ang papalayong grupo ni na Martin. Tay, bakit po inaaway po kayo ng mga lalaking yun? Bakit po galit na galit po sa inyo si Mang Martin? Hindi kami nag-aaway, anak. Meron lang kaming hindi na pagkasunduan. Pinagsabihan lamang siya ni Tatay Usok kasi nagkaroon siya ng kasalanan. Kaya huwag ka mag-alala dahil masama ang nakikipag-away. Opo, Tay. Ano po ba ang kasalanan ni Mang Martin? Ay nako, tama na nga yan, Juan. Masama sa'yo ang palaging mag-iisip. Kasi sabi mo kanina, masakit ang ulo mo, di ba? Kaya tara na, umuwi na tayo. Bakit po ba, Tatay Usok? Nilagnat na naman po ba si Juan? Oo eh. Pero napainom ko na siya ng nilagan sambong kanina. Siguro naulanan yan at napasma ang katawan dahil pagod ng maligo. Hala, sige na. Umuwi na kayo mag-ama at mamayang gabi na lamang ako babalik sa bahay nyo. Marami pong salamat, Tatay Usok, sa pag-aasikaso at pagbabantay po sa anak ko. Saka sa pagtatanggol niyo po kanina sa akin. Nako, wala yun. Para ko na kayo pamilya, Jose. Kumain ka na rin pagdating mo. Ipinagluto na kita ng almusal. Sige na, at nang makatulog ka sa umaga, alam kong puyat ka. Huwag ka mag-alala at ako na ang bahala kay Martin. Pasensya ka na sa mga nasabi niya. Isang tango lamang ang itinugon ni Jose sa matanda bago ito umalis sa kanilang harapan. Panggabi ang trabaho niya para mabantayan ang kanyang anak habang nag-aaral ito sa elementarya. Bilang solong magulang ng kaisa-isa niyang anak, kailangan niyang magsikap upang matugunan ang lahat ng mga pangangailangan nito. Wala na rin siyang mga magulang na maaari niyang asahan na tutulong sa kanya. Namatay din na maaga ang kanyang asawa sa panganganak kay Juan. Mabuti na lang at nakilala niya si Tatay Usok. Iniligtas niya ito noon nang muntik itong mahulog sa bangin habang kumukuha ng mga halamang gamot. Kaya magmula noon ay palagi na siya nitong tinutulungan. Para sa kanya, ang kabaitang ipinakita ni Tatay Usok ay malaki ang naitutulong para mabawasan ang pagod niya. Dahil kapag nagbabantay ito sa kanyang anak, nililinisan na rin ito ang kanilang bahay, kaya hindi na rin ibang tao ang turing niya rito, kundi pangalawa niya ng pamilya. Nang maghiwalay sila ng daan ni Tatay Usok, ay tinahak nila ang madilim na bahagi ng Kakahuyan. Nakatayo ang bahay nila sa gitna ng palayan. Ilang minuto rin ang ginugol nila sa paglalakad bago nila narating ang bahay na gawa sa kawayan at anahaw. Pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay
ay inilapag niya ang kanyang mga gamit sa pagpapanday. Sa ibabaw ng lamesang nakatayo sa gitna ng dalawang upuan, pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto at nagpalit ng damit. Nang matapos sa pagpapalit ng damit, ay nadatnan naman niyang tahimik na nakaupo sa bangko ang kanyang anak. Malalim ang iniisip nito magmula nang makita nito ang panduduro sa kanya ni Martin. Ay hindi na ito nagtanong pa ng kahit na anong tungkol sa lalaki. Maya-maya pa ay tumayo ito at naghanda ng pagkain sa lamesa. Maswerte siya sa pagkakaroon ng anak na maalaga at maasikaso. Kaya naman, 10 taon na rin siyang walang asawa dahil hindi na siya tumingin sa kahit na sinong babae. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya nilapitan ang kanyang anak na si Juan. Tay, kumain po muna kayo bago matulog. Hindi naman po ako papasok ngayon sa eskwelahan dahil nakapagpaalam na po ako sa guro ko. Salamat anak ha. Kumain ka na ba? Tapos na po. Kasabay ko pong kumain si Lolo. Nahabol na lamang ni Jose ng tingin ang pagpasok ng anak sa silid nito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto ay naghugas muna siya ng pinggan bago pumasok sa kanyang silid. Nang mailapat niya ang kanyang likod sa katre, ay sa kanya naramdaman ang pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Dala ng matinding pagod, agad siyang nakatulog. May hinang yugyug sa balikat ang nagpagising sa diwa ni Jose. Nagisnan niya ang nakatunghay na si Tatay Usok. Mahaba ang tulog niyong mag-ama. Hindi na kayo kumain ng tanghalian. 6:00 na ng gabi. Hindi ka ba papasok ngayon sa trabaho? Akala ko ba'y panggabi ka? Napabalikwas ng bangon si Jose at hindi siya makapaniwalang madilim na ang paligid nang siya ay magising. Kaya naman, halos magkanda sabid-sabid ang kanyang paa dahil sa pagmamadali. Lumabas naman ng kanyang kwarto si Tatay Usok habang napapangiti. Yun ang oras na pupunta siya sa isa pa niyang amo para magpanday ng bahay. Ngayon lamang niya naranasan na makatulog ng ganun katagal. Dala marahil ng labis na pagod at walang maayos na tulog, kaya hindi niya namalayang gabi na. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niyang naghahanda ng pagkain ang matanda, habang si Juan naman ay nakapikit pa rin habang nakaupo sa bangko. Halatang nakukulangan din ito sa matagal nitong pagkakatulog. Sige na, Jose. Kumain ka na at baka mahuli ka na sa trabaho mo. Kapag ginulo ka uli ni Martin, sabihin mo sa akin at ako na ang bahalang umayos. Nandidilat ang mga mata ni Jose habang nakatingin sa matanda at inilipat ang paningin sa nakaupong si Juan. Saka lang naunawaan ng matanda na hindi maaaring malaman ni Juan ang tungkol sa mga nakakaalitan niya sa trabaho. Ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang anak. Inuna niya ang paliligo bago ang pagkain. Naihanda na rin niya ang kanyang mga gamit na dadalhin papunta sa trabaho. Bago tuluyang nagpaalam sa matanda, ay isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan ni Jose bago tinawid ang pilapil ng palayan. Pagsapit niya sa kakahuyan, ay biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Kakaiba ang nararamdaman niya nang sumapit siya sa gitna ng kagubatan. Pakiramdam niya ay merong nakatingin sa kanya at nakasunod na nilalang sa bawat paglalakad niya. Merong naiiwang yabag na tila tumitigil din sa tuwing lumilingon siya sa kanyang hulihan. Kaya naman, hindi na siya nakatiis. Sino yan? Bakit mo ako sinusundan? Magpakita ka! Nang wala siyang marinig na tugon sa paligid, ay muli siyang naglakad. Ngunit sa pagkakataong yun, ay mas malalaki na ang hakbang ng kanyang mga paa. Iyakap ang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit
ay naisipan niyang ilabas ang kanyang martilyo. Nag-aalala siya na baka may biglang magpakita sa kanyang nilalang o di kaya naman ay may mga kaaway siya sa trabaho. Nang sa ganun ay meron siyang magagamit na sandata laban sa mga ito. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam ni Jose, mas lalo lamang siyang napapalayo at tuluyang naliligaw sa kakawyan. Hindi niya napansin na dahil sa kanyang pagmamadali ay mas lalong dumidilim ang paligid dahil sa mga nagtataasang mga puno at malagong dahon na tumataklob sa liwanag ng sikat ng buwan. Hindi niya tuloy nakikita ng maayos ang daan. Mas lalong gumapang ang takot sa kanyang dibdib nang makarinig siya ng kakaibang pag-angil sa paligid. Dahan-dahan siyang humakbang papalayo sa lugar na yon hanggang sumapit siya sa gitna ng malalaking kahoy na may maliit na ilog. Hindi siya makapagsalita nang makita ang malaking baboy ramo na kumakain ng karne. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras habang hindi inaalis ang tingin sa nilalang na abala sa paglantak ng inaakala niyang karni ng hayop. Ngunit nang makita niyang binti yun ng tao, napaatras siya ng hakbang at tuluyang nawala ang tapang. Tila sarap na sarap ito sa lasa ng paa ng tao. Hinilabutan siya at nanigas ang kanyang tuhod. Diyos ko! Binti ng tao kinakain ng baboy ramo! Paano nangyari yun? Tulungan niyo po ako, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa akin. Pabulong na dasal ni Jose habang hindi inaalis ang tingin sa baboy ramo na mauubos na ang kinakain. Pati ang pagmuya nito sa buto ng binti ng tao ay naririnig niya mula sa kanyang kinatatayuan. Nang makakita ng pagkakataon ay saka siya tumakbo papalayo sa baboy ramo. Naiwan niya ang kanyang gamit at tanging ang martilyo lamang ang nadala niya. Maigpit niyang hinawakan ng martilyo habang panay ang sigaw ng paghingi ng tulong. Halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa para lamang makatakas sa baboy ramo na yon. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang harangan ng grupo ni Martin. May kasama itong 4 na lalaki. Halos mamula ang muka ng mga ito sa katatawa. Itinuro ang muka ni Jose habang nakangisi ng nakakaloko. Pinalilibutan siya ng mga ito at nagtatawanan. Nagpapalinga-linga sa paligid si Jose at biglang kinabahan. Natitiyak niyang merong hindi magandang gagawin sa kanya si Martin. Idagdag pa ang pag-aalala niya sa baboy ramo na kumain sa paa ng tao. Ngunit nang makita niya ang kamay ni Martin, hawak ang peking paa ng tao, ay naintindihan niya ng pinaglalaruan lang siya ng mga ito. Kasunod ng paglingon nito sa patay na katawan ng usa na nakahandusay sa lupa, bumangon ng galit sa kanyang dibdib at sinalubong ng tingin ang nakakalokong pagngiti ni Martin. Iwinigayway nito sa kanyang muka ang paa na kapareho sa kinakain ng baboy ramo. Madalas na ginagamit ang bagay na yon kapag maglalagay ng disenyo sa labas ng pintuan at nilalagyan ng barya. Alam mo, Jose, nakakatawa ka pala kapag natatakot, ano? Parang maiihi ka sa salawal eh. Hindi mo napansin na peke ang binti na kinakain ng baboy ramo. Alam mo bang kaya kinakain ng baboy ramo ang binting yun kahit peke? Dahil nilagyan namin yun ng dugo ng usa para sa'yo, para matakot ka. O ano, nasiyahan ka ba sa palabas ko? Ano bang binabalak niyo sa akin? Bakit kayo nandito? Bakit niyo ako inarang? Bakit niyo ginagawa to? Marunong kasi akong tumupad sa pangako kung sinabi ko kahapon. Kaya lang, hindi naman magiging masaya kapag walang palabas, hindi ba? Sige, hawakan niyo siya! Sumenya si Martin sa dalawa nitong mga kasama para hawakan sa braso si Jose. Subalit, iwinasiwas niya ang hawak niyang martilyo habang patuloy na umaatras papalayo sa mga ito. Binalot ng pag-aalala ang dibdib ni Jose nang maintindihan niya kung ano ang binabalak ng mga ito sa kanya. Mga hayop kayo! Kung ano man ang binabalak nyo,
Ang mabuti pa'y huwag niyo nang ituloy. Nakikiusap ako. Ano ka ba naman? Wala kaming binabalak na masama sa Jose. Kaya ibaba mo na ang martilyo mo. Mapapagod ka pa niyan eh. Ang gusto ko lang naman, mawala na ang sagabal sa pagtatrabaho namin. Hindi namin alam kung paano kang nagpapasikat sa harap ng amo natin. Pero ngayon, ako naman ang magpapasikat sa'yo. Lahat na lamang ng trabaho para sa amin. Sinusulot mo, hayop ka. O sadyang sip-sip ka lang talaga. Huwag kayo lalapit sa akin. Kung hindi ako magdadalawang isip na ipalo sa inyo ang martilyo ko. Hindi ako natatakot. Ang mahalaga, mawala ka sa landas namin ng tuluyan at matanggal ang ipinagmamalaki mong mga kamay. Alam mo ba kung anong gagamitin namin sa'yo? Para masaya? Ang mismong martilyong ginagamit mo, Si. Kaya sige na, wala ka naman laban eh. Hindi naman sana kita sasaktan eh. Kaya lang, pinagtulungan ako ng mga magulang ko dahil isinumbong ako na matandang yun dahil sa'yo. Pati asawa ko galit sa akin. Mabait na tao ka raw. Hindi raw dapat kitang ginugulo. Tignan na lamang natin kung magiging mabait ka pang tao kapag nadurog ko na mga kamay mo. Sa tono ng pananalita ni Martin, alam niyang hindi ito nagbibiro. Balak nitong ituloy ang narinig niyang sinabi nito kanina. Mas binilisan niya ang pagwasiwas ng kanyang martilyo, ngunit patuloy lamang ang mga ito sa paghakbang papalapit sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang sinunggaban ng lalaking nasa likod niya, kasabay ng paghawak ng dalawa pang lalaki sa dalawa niyang braso. Pigil siya ng mga ito hanggang sa tuluyan na niyang nabitiwan ang martilyo. Bumagsak yun sa lupa. Dinampot ni Martin ang martilyo habang nakakaloko ang ngiti na sumulyap sa kanya. Anong gagawin niyo? Bitiwan niyo ang braso ko! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ni Jose, ay hindi siya makawala sa tatlong lalaking nakahawak sa kanyang katawan. Tinitigan naman ni Martin ang lalaking pumipigil sa kanyang braso. Tila sinasabi nitong huwag siyang pakawalan. Balak ni Martin na gamitin ang martilyo sa pagdurog sa kanyang mga kamay. Hinila siya papalapit sa malaking ugat ng puno at ipinatong doon ang kanyang kamay. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib habang pinipigilan siyang gumalaw ng apat na lalaki. Huwag maawa naman kayo! Huwag niyong gawin sa akin to para gawa niyo na! Ang sarap naman pakinggan ang pagmamakaawa mo, Se. Ganito ang ginagawa ko sa mga taong masyadong nagmamagaling sa trabaho. Kaya heto nararapat sa'yo! Buong lakas na magkakasunod na pinukpok nito ng martilyo ang kamay ni Jose. Napasigaw siya sa labis na sakit at pakiramdam niya ng mga oras na yon ay katapusan niya na. Subalit nang maalala niya ang kanyang anak, ay kinagat niya ang kanyang pang-ibaban labi upang mapigilan ang kanyang pagsigaw. Nagkulay ube ang kaliwang kamay niya nang tigilan ito ni Martin. Umagos ang kanyang mga luha sa pisngi habang pigil ang hininga sa labis na sakit. Isinunod ni Martin ang kanang niyang kamay at kahit na anong gawin niyang pagpupumiglas ay hindi siya makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng mga kasama nito sa kanyang braso. Magkakasunod na pagpalo ulit sa kanyang kamay ang naramdaman niya. Tuluyang naglaho ang kanyang pag-asang makakaligtas pa siya ng mga sandaling yon. Nanginginig ang kanyang katawan na muling napasigaw dahil sa sakit. Saka siya binitiwan ng dalawang lalaki. Tuluyang dinurog ng mga ito ang kanyang mga pangarap, ang pagkakataong makapagtrabaho. Bumagsak siya sa lupa habang pinalilibutan ng mga nagtatawa ng lalaki. O ano? Siguro naman, hindi ka na makakapagpanday ng maganda at mabilis dahil durug na ang ipinagmamalaki mong dalawang kamay.
Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo to! Isusumbong ko kayo sa mga pulis! Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo na ipapakulong, mga hayop kayo! Mga wala kayong kasing sama! Mabilis na lumapit si Martin kay Jose at dinakot ang kanyang buhok, saka itinangala ang kanyang muka. Kitang-kita niya ang malahalimaw nitong pagngisi. Bawat pagtitig nito sa kanya, galit at punong-puno ng inggit. Isang totoong ugali ng isang halimaw ang nakita niya sa pagkatao ni Martin. Isusumbong mo pala ako sa mga pulis, ha? Kung ganon, dapat pala lumpuhin na rin kita para hindi ka na makapagsumbong sa kanila. O baka naman, mas makabubuti kung durugin ko na rin pati ang bibig mo. Ang ingay mo eh! Wag! Maawa kayo! May anak ako! Ako na lang ang nagtatrabaho para sa amin. Parang awa mo na, Martin! Sana naisip mo yan nang ilang beses kitang pinagsabihan na huwag ka nang tatanggap ng trabaho bilang karpintero. Pero anong ginawa mo? Sinulot mo ang trabaho ko kay Mang Agno. Napahiya ako sa mga kasama ko. Kaya babawasan ko ngayon ang kayabangan mo. Wala akong kasalanan sa'yo. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Habang buhay kayong parurusahan ng Diyos dahil sa kasama niyo. Mga hayop kayo! Walang Diyos. Kalokohan ang sinasabi mo. Hindi ka nga niya matulungan ngayon eh. Habang dinudurog ko mga kamay mo. Sige, itihaya niyo ang hayop na yan. Tignan ko lang kung tutulungan ka pa ng Diyos na sinasabi mo sa gagawin ko ngayon sa'yo. Teka, sandali lang. Anong gagawin niyo? Mga hayop kayo! Anong gagawin niyo? Nang pagtulungan siyang hawakan ng 4 na lalaki at pumesto si Martin sa paanan niya, ay alam na niya kung ano ang mga binabalak nitong gawin. Isang malakas na paghampas ng martilyo ang tumama sa kanyang tuhod. Halos mamilipit siya sa sobrang sakit. Hindi niya halos mabilang kung ilang pukpok ng martilyo ang natamo niya. Basta't ang alam niya ay ginawa niya ang lahat para makawala sa mga ito. Ngunit wala siyang magawa. Pakiramdam niya ay naparalisa ang buo niyang katawan. Habang tumatama ang martilyo sa tuhod niya, ay halos mamilipit siya sa sobrang sakit na parang dinudurog pati ang kanyang buong pagkatao. Habang naririnig niya ang malalakas na halakhak ng tawa ng mga lalaking nasa paligid niya, tinandaan niya ang pangalan ng 4 na lalaking kasama ni Martin. Sina Marlon, Alex, Lito at Errol. Mga kilalang sanggano sa kanilang baryo na barkada ni Martin. Ano ang laban niya sa mga ito? Nang matapos sa ginagawa si Martin, ay bigla itong nagsalita at inihagis sa kanyang tabi ang martilyong may bahid ng dugo. Sa oras na malaman ito ng mga tao at ng pulis, babalikan ko ang anak mo. Siya naman ang isusunod ko. Lulumpuin ko din siya sa harap mo. Tandaan mo yan, Jose. Magpasalamat ka at binuhay pa kita. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na hindi lang ikaw ang binigyan ko ng leksyon. Lahat sila nagpakamatay dahil hindi makaganti. Sa katunayan nga, pang-4 ka na sa mga nilulumpo ko. Kaya kung ayaw mo madamay pati ang anak mo, itikom mo ang bibig mo. Mga hayop kayo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo to. Patayin niyo na lamang ako. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa inyo. Tama na ang pagbabanta mo. Wala nang epekto sa akin yan eh. Dahil inutil ka na. Wala ka ng kakayahan. Sige na. Hawakan mo ang martilyo mo.
Talagang hindi kita pinatay dahil binigyan kita ng pagkakataon para gumanti. O ngayon, patas na tayo. Inalis ko lang ang pinagmamalaki mong mga kamay na umagaw sa trabaho ko. Gusto kong pagsisihan mo ang ginawa mo. Sa oras na magsumbong ka, babalikan kita at bubugbugin kita sa harap ng anak mo. Huwag niyong idamay ang anak mo. Mga hayop kayo. Wala siyang kasalanan. Ako na lang ang saktan niyo. Hindi mo kailangan diktahan dahil ako may hawak sa buhay mo. Tignan ko lang kung may magagawa ka pa laban sa akin. O ano? Tara na mga kasama. Iwanan na natin ang inutil na lalaking yan. Yan ang napapala ng masyadong pumapapel sa buhay. Sip-sip! Tila sibat na tumama sa kanyang dibdib ang bawat pagtawa ng mga lalaking bumugbog sa kanya. Walang kasing sakit. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Maya-maya pa ay iniwanan siya ng mga ito habang gumagapang sa lupa. Habol niya ng tanaw ang papalayong si Martin hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Nang muli siyang magising, malalakas na paghagulgol ng iyak ang narinig ni Jose. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang matinding pananakit ng kanyang kamay at tuhod. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maitaas ang kanyang kamay at tuhod. Nasundan ng kanyang tingin ang boses ng matandang lalaki. Umagos ang kanyang luha sa kanyang mga mata nang makita si Tatay Usok. Katabi nito ang umiiyak na si Juan. Parang dinudurog ang puso niya habang nakatingin sa takot na muka ng kanyang anak. Nakahiga pa rin siya sa masukal na lupa. Napansin niyang maliwanag na ang sikat ng araw. Buong magdamag siyang nawalan ng malay nang dahil sa labis na sakit na kanyang naranasan. Diyos ko, Jose! Anong nangyari sa'yo? Sino ang may gawa nito sa'yo? Tatay ko. Mamamatay na po ba si tatay? Tulungan niyo po siya. Tulungan niyo po ang tatay ko, Lo. Saglit lang, Juan. Bantayan mo ang tatay mo. Hihingi lang ako ng tulong kay Kapitan. Kailangan managot ang mga taong gumawa nito sa tatay mo. Akma na sanang tatayo si Tatay Usok para sana ay magsumbong kay Kapitan. Ngunit malakas na sumigaw si Jose para pigilan ang matanda. Wag! Wag, Tatay Usok! Wag! Huwag niyo pong gagawin. Nakikiusap po ako sa inyo. Ano ka mo? Hindi pwedeng walang managot sa nangyaring to sa'yo. Ang mahayop na gumawa nito sa'yo. Ako mismo ang papatay sa kanila. Nakikiusap po ako. Huwag niyo pong gawin yan. Papatayin po nila ang anak ko sa oras na malaman to ng mga pulis at ni Kapitan. Ilayo niyo po muna ako rito. Gusto ko na pong umuwi. Pero, kailangan mong madala sa ospital. Baka tuluyang hindi ka na makalakad. Malala ang ginawa nila sa'yo. Bakit ka natatakot magsabi sa mga pulis? Aba, muntik ka ba nilang patayin? Titiisik ko sakit, Tatay Usok. Huwag lamang po madamay ang aking anak. At baka, pati po kayo saktan nila. Kaya nakikiusap akong tulungan niyo na lang po akong makauwi sa bahay. Pero doktor ang kailangan mo, Jose. Nadurog ang mga buto mo sa tuhod. At baka hindi kita kayang gamutin. Mas mahihirapan tayo kapag tuluyan kang nabalda. Tatay Usok, kapag nagpa-doktor ako, magkakaroon lamang po ng investigasyon. Malalaman po ng mga pulis ang nangyari sa akin. Paano naman po ang anak ko? Tay, sabihin niyo po sino po may gawa nito sa inyo. Huwag niyo po akong isipin. Ang dapat po sa kanila ay magbayad sa ginawa po nila sa inyo. Patawarin mo ako, anak. Naging mahina ako. Duwag. Hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko.
5 sila, anak. At wala akong nagawa para protektahan ang sarili ko laban sa kanila. Tatay Usok, nakikiusap ako. Kayo na lamang po ang gumamot sa akin. Para niyo na pong awa. Paano niya ipagtatapat kay Tatay Usok na ang may gawa sa kanyang mga kamay at tuhod ay ang mismong apo nitong si Martin? Mabuting tao sa kanya ang matanda at hindi niya kayang saktan ang damdamin nito. Maya-maya pa ay napagpasya na nitong buhatin siya sa pamamagitan ng pagsampa niya sa likod nito, habang ang kanya namang anak na si Juan ang umalalay sa kanyang likod. Bawat paggalaw ng katawan ng matanda ay nagagalaw din ang kanyang sugat at pasa. Kaya naman, masaganan luha ang umagos sa kanyang tigkabila ang pisngi dahil sa matinding pananakit ng kanyang katawan. Ipinagdasal niyang sana ay panaginip lamang ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, ay diretso siyang ipinasok ng matanda sa kanyang kwarto, habang habol ang sarili nitong hininga. Si Juan naman ay walang tigil pa rin sa pag-iyak. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng kanyang anak, ngunit ayaw niyang magkaroon ng galit ang puso ni Juan sa mga taong gumawa nito sa kanya. Kukuha lamang ako ng talbos ng bayabas sa kasambong para malinisan ang sugat mo. Pagkatapos ay bibili lang ako ng gamot sa bayan. Huwag ka munang pumasok sa school niyo, Juan. Bantayan mo muna ang apa mo, ha? Tatay Usok, sana po pagbigyan niyo ang hiling ko. Wala po kayong pagsasabihan tungkol po sa nangyari sa akin. Naramdaman ni Jose ang palad ni Tatay Usok na lumapat sa kanyang balikat. Kasabay ng pagtango ang paghagulgol nito ng iyak. Nararamdaman niyang naawa sa kanya ang matanda. Kaya naman, hindi na napigilan ni Jose ang pagtulo ng kanyang luha, lalo na kapag napapatingin siya sa muka ng kanyang anak. Halos hindi siya makahinga sa nararamdamang galit at takot. Paano na sila ng kanyang anak kapag hindi na siya nakapagtrabaho? Kaya mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Jose dahil pagkatapos ng mga nangyari sa kanya, pakiramdam niya ay wala na siyang silbi sa mundo. Ang lupit na Diyos! Napakalupit na Diyos, Tatay Usok! Hindi niya ako tinulungan. Pinabayaan niya akong bugbugin ng mga hayop na yun. Paano na kami? Paano na kami ng anak ko? Diyos ko, Jose, kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Huwag mong sisisihin ang Panginoon sa mga nangyari sa iyo. Huwag ka magsasalita ng ganyan sa Kanya. May awa ang Panginoon. Magtiwala ka lang. Siya nga naman po, Tay. Kasalanan po ito ng mga taong nanakit sa inyo. Kasalanan po nila at hindi kasalanan ng Diyos. Kahit na anong sabihin nyo, nangyari pa rin sa akin to. Dahil pinabayaan niya ako. Mabuti naman akong tao, ah. Palagi ako nagdadasal at tumatawag sa kanya. Pero eto, pagmasdan niyo ang itsura ko, wala na akong silbi. Walang kwentang tao. Wala ka nagsaysay ang buhay ko. Dala ng labis na emosyong nararamdaman ni Jose, bigla siyang niyakap ni Juan habang wala itong tigil sa pag-iyak. Saka lang kumalma ang kanyang pakiramdam. Saka lang din lumabas ng bahay si Tatay Usok. Narinig niya ang mabigat na yabag ng paa nito papalayo. Hindi ko po kayo iiwan, Tay. Kaya lumaban po kayo. Nandito lang po ako, Tay. Tay, pagsubok lang to ng Diyos sa inyo. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Wala pong kasalanan ng Panginoon sa nangyari sa inyo. Dahil siya po ang bahala magparusa sa mga taong gumawa po nito sa inyo. Maigpit na yakap ang iginanti ni Jose sa kanyang anak, hanggang sa tuluyang nawala ang sama ng loob at nagpahinga na lamang sa kanyang katre. Buong maghapon na nakahiga si Jose, habang si Tatay Usok naman
ay kadarating pa lang galing sa bayan. Dala ang biniling gamot at herbal upang maiwasan na walang makakaalam sa nangyari kay Jose. Pagkatapos siyang gamutin ni Tatay Usok, ay malungkot itong nakatingin sa kulay ubing tuhod ni Jose. Ikinalulungkot kong hindi ka na makapaglalakad pa, Jose. Masyadong nadurog ang mga buto mo sa tuhod. Ganon din sa kamay mo. Ikinalulungkot ko ang mga nangyari sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikilala kung sino may gawa nito sa'yo. Kung ayaw mo magsabi sa akin, ako mismo mag-iimbestiga. Aalamin ko kung sino ang bubugbog sa'yo. Kahit si Martin pang may gawa niyan, hindi ko siya mapapatawad. Nanlaki ang mga mata ni Jose at bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Subalit hindi siya nagpahalata na tama ito sa hinala dahil kailangan niyang itago ang buong katotohanan kay Tatay Usok. Sa halip, itinanggi niyang hindi si Martin ang may gawa nito sa kanya. Pagkatapos na magamot ang ibang sugat ni Jose, ay nagpaalam muna saglit ang matanda para umuwi sa bahay nito. Kaya silang dalawa na lamang ng kanyang anak ang naiwan sa bahay. Hanggang sumapit ang gabi, ay tuluyang nilamon ng lungkot ang dibdib ni Jose dahil ultimo paghawak niya sa baso. Paghawak sa kanyang muka ay hindi niya magawa. Nanginginig ang kanyang kamay at walang lakas. Kaya naman, malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Awang-awa siya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga benda sa kanyang tuhod at kamay. Lumipas ang ilang araw, ay unti-unti nang natatalo ng kawalan ng pag-asa ang loob ni Jose. Wala na rin siyang ganang kumain na nanggagaling lang sa pagkaing dala ni Tatay Usok. Kahit kailan ay hindi sila nito pinabayaan. Palaging malayo ang kanyang tanaw sa labas habang nakaupo sa balkonahe. Isang gabi ay nilapitan na siya ng kanyang anak na si Juan. May dala itong pagkain at maiinom na tubig. Ni hindi niya ito nilingon at patuloy lamang sa pagtanaw sa malayo habang ang kanyang mga mata ay may konting luha. Mabilis niyang pinunasan ang luhang nagbabantang pumatak. Tay, kumain na po muna kayo. Kanina pa po kayong hindi kumakain eh. Ibalik mo na lang sa kusina yan. Hindi ako kakain. Wala akong gana. Pero tay, baka naman po. Sinabi nang wala akong gana kumain eh. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Huwag mo akong pagsilbihan. Dahil pakiramdam ko, mas lalo ako nagiging walang silbi. Kaya umalis ka na! Paano po ako aalis, tay? Nakikita ko pong pinaparusahan niyo po ang sarili niyo. Nag-aalala na po ako sa inyo eh. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Wala na akong silbi. Wala na akong magagawa para buhayin ka. Hindi mo ba nakikita wala na akong pakinabang? Wala na akong kakayahan. Inutil na ako. At wala nang pag-asang makalakad pa. At dapat sa akin mamatay. Kaya sige na. Buhayin mo na ang sarili mo. Iwanan mo na ako. Hindi ko po kayo iiwan, tay. Kahit ilang beses niyo po akong ipagtabo yan, hindi ko po kayo iiwan. Paano na po ako kapag may nangyaring masama po sa inyo? Tay, bakit po kayo nagpapatalo sa pagsubok? Akala ko po ba matapang kayo? Hindi nga ako matapang. Duwag ako, duwag. Walang silbi. Wala na. Wala na akong pag-asa. Habang buhay na akong magiging lupo. Habang nabubuhay po tayo, may pag-asa. At hindi po tayo pababayaan ng Diyos, tay. Tigilan mo na ang pagbanggit-banggit sa pangalan ng Diyos. Dahil wala siyang ginawa para sa akin. Sana, hindi na lang niya akong binuhay. Sana, pinarusahan niya ang mga taong gumawa nito sa akin.
Ano ba ang dahilan? At kailangan ko bang mabuhay? Para ano? Araw-araw kong makita ang sarili ko nakaupo sa bangkito walang gulong? At tumaasa lamang sa tulong mo at ni Tatay Usok? Hindi ko ito pinangarap. Hindi ito ang buhay na ginusto ko. Hindi ito! Tuluyan na ngang hindi napigilan ni Jose ang bugso ng kanyang damdamin at paulit-ulit niyang binayo ng kamay ang kanyang tuhod na tuluyan na ngang nawalan ng pakiramdam. Habang ang kanyang mga kamay ay masasakit pa rin at wala nang kakayang humawak ng mga bagay. Nabibitiwan niya ang lahat ng mga gamit at ilang baso na rin ang nababasag niya sa tuwing sinusubukan niyang huwag humingi ng tulong sa kanyang anak. Napapagod siya sa ganong sitwasyon at nahihirapan na siyang lokohin ang kanyang sarili na kaya pa niyang maibalik ang dati. Kaya naramdaman ni Jose ang mabibigat na yabag ng mga paa ng kanyang anak papalayo sa kanyang kinatatayuan. Dala ang pagkaing inihanda nito para sa kanya. Kaya mas lalong naramdaman niya ang sakit at bigat sa kanyang dibdib habang nakikitang nahihirapan ang kanyang anak na si Juan. Totoong galit siya sa Diyos. Pakiramdam niya, tinalikuran siya ng Panginoon at hinayaang mangyari yun sa kanya. 2 linggong nakalipas ay dumating sina Tatay Usok at Mang Agno. May dala ang mga ito na pagkain at isang sakong bigas na susuporta sa kanila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Malamig ang pagtanggap ni Jose sa tulong ng dalawa. Tuluyan na siyang nilalamon ng matinding galit, kaya hindi na lamang siya umiimik, ni hindi niya hinarap ang kanyang mga bisita, at nagpatuloy lamang siya sa pagkukulong sa loob ng kanyang kwarto. Pero kahit ganun, ay hindi siya sinukuan ni Juan at ni Tatay Usok. Hindi pinabayaan ni Juan ang pag-aaral nito. Si Tatay Usok naman ay panayang bisita nito sa kanila. At kahit kailan ay hindi na ito nagtanong tungkol sa mga taong nanakit sa kanya. Hanggang sa kumalat na nga ang balita tungkol kay Jose. Marami ang nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit sinabi nilang nagkasakit lamang siya ng polio. Pero isang gabi ay biglang dumating si Tatay Usok. May dala ang matanda ng pagkain at gamot. Para na rin kausapin siya tungkol sa madalas niyang pagtanggi sa gamot at pagkain. Inumin mo muna tong ginawa kong gamot para sa'yo nang mawala ang pananakit ng kamay mo. Di na po kailangan, Tatay Usok. Tama na po. Huwag niyo na po akong paasahin. Nagagaling pa po ang mga kamay ko. Hindi na ako natutuwa, Jose, sa madalas na pagtanggi mo sa inaalok kong tulong sa'yo. Alam mo bang pati si Juan ay apektado na rin sa mga nangyayari sa'yo? Akala ko ba'y mahal mo ang anak mo? Bakit hindi ka lumaban para sa kanya? Huwag mong parusahan ang sarili mo. Pabayaan na po muna niyo ako, Tatay Usok. Talagang hindi ko lang po matanggap ang mga nangyayari sa akin. Paano kita pababayaan kung ganyan ang nakikita ko sa'yo? Ang iniisip ko rito ay ang anak mo. Nahihirapan na siya sa mga nangyayari sa'yo. Pagkatapos nung nakaraang araw nagsabi sa akin si Juan na sinigaw-sigawan mo raw siya. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ang mga taong nagmamahal at nag-aalala sa'yo. Nasasaktan din si Juan sa nakikita paghihirap mo. Tatay Usok, pwede ba? Tigilan niyo na ako. O ano? Gusto niyo pa bang malaman kung sino may gawa nito sa akin? Si Martin. Si Martin ang dumurog sa kamay at tuhod ko. Kasabay ng pagtatapat ni Jose sa matanda, ay hindi niya nakitang nagulat ito. Sa halip, yumuko ang matanda at napahagulgol ng iyak. Sunod-sunod ang pagpupunas nito ng mga luwang umagos sa pisngi nito. Kung ganun, alam niyong si Martin na may gawa nito sa akin? Oo, Jose. Nung una pa lang kita makita sa kauyan, alam kong pinagtulungan ka ng apo ko at ng kanyang mga katropa. Wala namang ibang gagawa sa nito, kundi si Martin lang.
Maraming beses kong sinubukan na isumbong ang sarili kong apo sa kinauukulan. Ngunit inisip ko kayong dalawa ni Juan. Nagkaalala kong baka gawin nga niya ang banta niya sa'yo. Lumayas kayo. Lumayas kayo! Ayoko makita ang pagbumuka niyo. Niloko niyo ako! Kaya ba ginagawa mo to sa akin? Dahil para makabawas sa lahat ng kasalanan na nagawa ng apo niyo sa buhay ko? Ang buong akala ko, ginagawa niyo to dahil totoong nagmamalasakit kayo. Pero matagal niyo na palang alam na ang apo niyo may gawa nito sa akin. Kung di kayo aalis sa pamamahay ko, ako ang aalis. Matatanggap kong magalit ka. Pero hindi ako aalis sa tabi mo, iyo. Hindi ko to ginagawa dahil nakokonsensya ako sa ginawa ng apo ko. Gagawin ko to dahil yun ang nararapat para sa albularyong gumagamot sa'yo. Nang hindi umalis ang matanda sa kanyang tabi, ay siya ang bumaba sa upuan. Umalis siya kahit pagapang. Sinubukan niyang lumayo pansamantala sa matanda. Parang sasabog ang dibdib dahil sa galit. Kaya naman, kahit na anong gawin ng matanda sa pagpipigil sa kanya, ay hindi na siya nagpaawat dito. Ramdam na ramdam niya ang lupang kumukuskos sa kanyang tiyan, hanggang sa maramdaman niyang hindi na siya hinahabol ni Tatay Usok. Malungkot itong nakatanaw habang nakatayo. Sa matagal niyang paggapang patawid sa pilapil ng palayan, naramdaman niya ang pagod, kaya't nagpahinga siya. Mabuti na lamang at maliwanag ang bilog na buwan. Malinaw niyang nakikita ang paligid, habang ang huni ng mga kulisap at ingay ng palaka ang kanyang naririnig. Walang sino man ang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman, at hindi alam ng mga tao ang pakiramdam kung paanong nasira ang kanyang buhay nang dahil sa inggit ng mga taong walang ginawa, kundi ang manakit sa taong nakakaangat sa buhay. Maya-maya pa ay bigla siyang nakarinig ng malakas na boses ng isang matandang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Nilingon niya ito, saka siya naupo sa pilapil ng palayan. Ang paggapang mo ba sa lupa ay makakatulong upang mabawasan ang hirap at sakit na nararamdaman mo? Nasaan na ang Jose na nakilala ko? Ang lalaking punong-puno ng saya at pag-asa sa buhay. Ngayon naman, ipinagtutulakan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. At sino naman po kayo? Kung makapagsalita po kayo akala nyo kilalang kilala nyo ako Kilala kita dahil sa pagiging matulungin mo, masipag at mapagmahal sa trabaho. Higit sa lahat, magaling na karpintero. Ang tatay na walang ibang ginawa kundi ang isipin ang kapakanan ng anak. Hindi ko na matiis na hindi ka lapitan dahil tila naliligaw ka na ng landas. Masyado ka nang nagpapatalo sa pagsubok ng Panginoon sa'yo. Pwede ba? Umalis na kayo sa harap ko. Layuan niyo ako. Magulo na nga ang buhay ko Huwag niyo nang dagdagan. Tsaka, ngayon ko lang kayo nakita. Hindi ko nga kayo kilala Siya nga pala. Bago ako magsimula sa totoong pakay ko sa'yo, magpapakilala na muna ako, Hane. Ako, si Apong Inok. Huwag niyo na pong sabihin ang pangalan niyo sa akin. Hindi naman po ako interesadong malaman yan. Ang totoo, bala kong ibigay sa ito. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon para makapagkarpintero ulit. O heto, gamitin mo ang martilyo ko. Anak ng Apong Inok, nagpapatawa ba kayo? Sa tingin niyo ba, magagamit ko pa yan pagkatapos na nangyari sa akin? Akala ko ba kilala niyo ako? Bakit parang hindi niyo nabalitaan na bukod sa pagiging lumpo ko, baldado na rin ang mga kamay ko? Basta, gamitin mo ang mahiwagang martilyo na yan. Hindi lang pagkakarpintero at pag-aayos ng bahay ang gagawin mo, kundi
aayusin mo rin ang buong baryo nyo. Teka, sino po ba talaga kayo? At ako napili niyong guluhin. Hindi niyo ba nakikita ang baldado nga ako? Nakikita po ba ninyo mga kamay ko? Ni paghawak nga po sa martilyo o kahit nasa damit ko. Ay di ko magawa. Pagkatapos sasabihin niyo po sa akin na aayusin ko ang baryo? Ano po ba ang ibig niyo sabihin? Pinagtitripan niyo ba ako? Hindi mo muna kasi ako pinapatapos sa pagsasalita Binibigyan kita ng pagkakataon na bumalik sa dati mong trabaho. Gamitin mo ang mahiwagang martilyo na yan. Ngunit sa isang kondisyon. Ayusin mo ang buong baryo laban sa napipintong pagsalakay ng mga kampon ng kadiliman. Itinuro ng matanda ang martilyong inilapag nito sa kanyang tabi. Kaya't nasundan niya ito ng tingin. Ngunit sa muling pagsulyap niya sa kinaroroonan ng matanda, ay wala na ito. Sinubukan niyang ilinga ang kanyang paningin sa paligid ng palayan. Ngunit wala siyang nakitang matanda. Naglaho ito na parang bula. Kinuha niya ang martilyo at matagal na tinitigan ang puluhan. Saka lamang niya napansin na naigagalaw na niya ang kanyang mga kamay at nahahawakan na niya ng maigpit ang martilyo. Bukod pa ron, naitatayo na rin niya ang kanyang dalawang paa at dala ng matinding tuwa. Napatalon siya at nagsisisigaw sa gitna ng palayan habang naiiyak na sobrang nagpapasalamat. Sa muling pagkakaroon niya ng pagkakataong makalakad at makagamit ng martilyo, naglaho rin ang sama ng kanyang loob, kasabay ng pagkalat ng kulay asul na liwanag sa kanyang kamay na may hawak sa martilyo. Diyos ko, maraming salamat po. Nakakalakad na ulit ako at gagalaw ko na ulit ang mga kamay ko. Salamat. Maraming salamat po, Apong Inok. Dala ng tuwa ay nagtatatakbo si Jose sa gitna ng natutuyong palayan. Sinubukan niyang itakbo ang kanyang mga paa at ang kanyang mga kamay ay paulit-ulit na iwinawasiwas sa ere ang martilyo habang sumisigaw. Kaya naman, bigla niyang nabitiwan ang martilyo, kasabay ng pagkahulog ng gamit sa lupa ang pagbagsak niya rin sa palayan. Nagulat siya sa nangyari sa kanya, kaya't muli siyang napalugmok sa pilapil ng bukid. Kung ganun, nagkakaroon lamang ako ng kakayahang makapaglakad at maigalaw ang kamay kapag hawak ko may wagang martilyo. Diyos ko, anong klaseng kapangyarihan ng taglay ng martilyong to? Saka, ano kaya ang misyon na sinasabi sa akin ng matanda? Kung bakit naman kasi naglaho agad ang matandang yun Marami pa sana akong itatanong. Kung hindi ako nagkakamali, hindi siya isang pangkaraniwang nilalang. Saktong paghawak niya sa martilyo ay dumating naman ang nagmamadaling sina Tatay Usok at Juan. Dalaan lumang gasera ay naabutan siyang nakalugmok sa lupa. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa muka ni Juan at Tatay Usok habang papalapit sa kanya. Sa kanya naramdaman ang pagsisisi na muntik niya ng layuan ang mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Tay! Tay! Bakit naman po kayo umalis? Talaga po bang iiwan niyo ako? Hindi anak. Patawarin mo ako. Tatay Usok, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong pagkakamali. Masyado po ako nadala sa galit at pagluluksa ako sa mga nangyari. Marami pong salamat, Tatay Usok, sa ginawa niyo pong pagmamalasakit at pagtulong sa akin. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko po kayo dapat sinigawan dahil wala naman po kayong kasalanan sa nangyari sa akin. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, Jose. Dahil apo ko ang may gawa nito sa'yo, kaya ako ang humihingi ng tawad sa'yo. Kahit hindi mo na mapapatawad ang apo ko. Gusto ko pong umuwi na lang at kumain. Bigla po ako nagutom Talaga po, Tay? Kakain na kayo? Hindi na po kayo galit? Hindi na anak.
at hindi na yun mauulit. Saka isa pa, patawarin sana ako ng Diyos dahil pati siya ay sinisi ko sa lahat ng mga nangyari sa akin. Patagon dinampot ni Jose ang martilyong nasa lupa at isinuksok niya yon sa kanyang bewang. Walang maaaring makaalam na nakakapaglakad na siya sa pamamagitan ng paghawak niya sa martilyo, dahil kung totoong may sasalakay sa kanila na kampo ng kadiliman, ay gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang mga tao sa kanilang baryo. Maya-maya pa ay sumampa siya sa likod ni Tatay Usok. Lahat ng pagbabagong nagaganap sa kanyang buhay ay utang na loob niya sa matandang hindi sumuko para siya ay alagaan. Ilang saglit lang ay dinala siya ni Tatay Usok sa kanyang silid. Si Juan naman ang kumuha ng kanyang damit at naglinis sa narumihan niyang katawan. Huwag mo na ulit gagawin ang ginawa mo kanina, Jose. Paano kung mapahamak ka at matsyempohan ka ng mga mababangis na hayop sa lugar na yon? Tatay Usok, hayop nga ba ang dapat iwasan sa lugar na to? O ang mga kampo ng kadiliman? Natigilan si Tatay Usok sa mga sinabi ni Jose at sinulya pa nito ang muka ni Juan na nagulat din sa mga narinig. Kaya naman, ang nakita niyang bakas ng takot sa muka ng mga ito ay natiyak niyang may hindi siya nalaman sa dalawa. Tila alam ng mga ito ang tungkol sa mga masasamang nilalang na kung tawagin ay aswang. Kasi po, Tay, halos 1 linggo na po na may nababalitaan na biktima raw po ng mga aswang na awok sa lugar natin. Natatagpuan daw po sa kauyan na malapit po dito sa bahay. Kaya nga po, kanselado na po ang klase namin dahil karamihan po sa nagiging biktima ng aswang ay halos kasing edad ko po. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong magsabi sa Jose dahil nga sa kalagayan mo. Pero dalawa kasi sa kaibigan ni Martin ang kasama sa mga natagpo ang patay sa kakauyan. At wakwak ang tiyan. Sina Lito at Marlon, magkasabay silang namatay. At ayon kay Martin, silang 3 lamang ang nakaligtas. Kaya ang apo ko, unti-unti na siyang pinaparusahan ng Panginoon dahil sa ginawa niya sa iyo. Gabi-gabi rin siyang nagkukulong sa kanyang kwarto, natatakot at palaging sinasabing hindi na raw niya kaya. Hanggat maaari po sana, ay ayoko ng pag-uusapan ng tungkol sa apo niyo, Tatay Usok, dahil naaalala ko po ang ginawa niya sa akin. Pero ang nangyayari po sa kanya ay natitiyak kong may tao siyang sinaktan at naghihiganti sa kanya. Yan din ang kutob ko. Dahil halos magkasabay na namatay ang kaibigan niya. Natatakot akong baka humantong sa kamatayan ng apo ko ang lahat ng nagawa niyang pagkakamali sa mga taong nasaktan niya. Hindi na rin siya makakapagtrabaho ng maayos. Tatay Usok, natatakot po kung baka ibintang kay tatay ang mga nangyayari sa kanila. Huwag ka mag-alala, Juan. Hindi niya iisiping si Jose ang gagawa nun sa kanila. Dahil alam niyang baldado na ang iyong ama. Siya nga pala, Jose. Kailangan ka nang umuwi sa bahay. Masyado nang malalim ang gabi. Kaya magpahinga na kayong dalawa. Dito na po kayo matulog. Gabi na po At totoo po na may aswang na gumagala sa gabi. Delikado po para sa inyo. Taglit na nag-isip si Tatay Usok bago ito nagdesisyong sa bahay nila ito matulog. Wala nang kasama ang matanda sa bahay, kaya siguro ganun na lamang ang pagiging malapit nito sa kanila ni Juan. Kahit kailan ay hindi ito nagkaroon ng pag-aasikasong nanggaling sa totoo nitong pamilya. At hindi kailanman nakaranas na mahalin kahit ng kaisa-isa nitong apo na si Martin. Sa kwarto ko na lang po kayo matulog, Lolo, para po may kasama ako. Ayos lang ba sa'yong tumabi ako sa'yo? Opo, saka kakantahan niyo po ako ng katulad ng ginagawa niyo dati Ila nawala ang mga alalahanin nila dahil sa tawa ni Tatay Usok.
Pagkatapos ay lumabas ng silid ang dalawa at lumipat ng ibang kwarto. Naiwan si Jose na nahulog sa malalim na pag-iisip. Pinagmasdan niya ang martilyo nang kunin niya ito sa kanyang bewang. Malaya niyang naigagalaw ang kanyang mga kamay, pati na ang kanyang paa. Sino kaya ang pumatay sa kaibigan ni na Martin? Saka, bakit kaya halos kasing edad ng anak ko ang binibiktima ng aswang? Dati ko nang alam na may aswang na awok sa lugar na to. Pero hindi ko naman sigurado kung sila nga ang aswang na tinutukoy ng anak ko. Kaya siguro, ibinigay to sa akin ni Apong Inok para gamitin to sa kabutihan laban sa kampon ng kadiliman. Habang hawak ni Jose ang mahiwagang martilyo, ay lumitaw ang kulay asul na liwanag mula rito. Tila may malakas na puwersang humihila sa kanya, papalabas ng kanyang silid, patungo sa nakabukas niyang bintana. Mahigpit niyang isinara ang pinto ng kanyang silid, saka sumunod sa tawag ng liwanag mula sa kanyang martilyo, dahil yun ang palatandaan na may masasamang nilalang sa kakahuyan. Mabilis na nakatalon si Jose mula sa bintana at tila kidlat na nakarating kagad sa kinaroroonan ng aswang. 2 baboy ramo ang nakita niyang nakaharang sa isang lalaking nagmamakaawa. Nang makita siya ng lalaki, ay sumigaw ito at humingi ng tulong sa kanya. Kilala niya ang lalaki, anak ito ni Kapitan, si Justin. May sugat ito sa binti, kaya naman nang maramdaman ng aswang na awok ang presensya ni Jose, ay siya naman ang binalingan nito at iniwan ang lalaking halos hindi makalakad dahil sa tama ng kagat sa binti nito. Ako ang harapin nyo, mga aswang! Ngumisi ang nilalang at tumulo ang malapot nitong laway na parabang matagal na hinding nakakakain ng laman ng tao. Kasunod ng pag-angil na tila ba galit na galit sa kanya. Biglang sumugod ang isang baboy ramo at sinalubong niya ito ng pukpok sa ulo gamit ang martilyo. Lumalagutok ang bawat pagtama ng martilyo sa ulo ng baboy ramo. Tila may hatid na kuryente ang epekto ng kanyang sandata sa katawan ng aswang na awok. Kaya naman, nagkikikisay ang katawan nitong bumubula ang bibig. Sa isang iglap ay bumalik ito sa dating anyo bilang isang tao. Nang makita ng kasama nitong aswang na awok ang ginawa ni Jose, kumaripas ito ng takbo papalayo sa kanila at naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Pinagmasdan niya ang lalaking nakahiga sa lupa, saka muling napatingin sa muka ng lalaking iniligtas niya. Wala kang pagsasabihan tungkol sa nangyari ngayon, Justin. Maliban sa katotohanang inatake ka ng aswang na awok, para malaman ng lahat ang tungkol sa paggasik ng lagim ng mga aswang at mabigyan ng babala ang mga tao na iwasan mo nang lumabas sa gabi upang hindi mangyari sa iba ang nangyari sa iyo ngayon. Wala kang pagsasabihan na ako ang nagligtas sa iyo para na rin sa kaligtasan ng anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Sunod-sunod na pagtango ang itinugon ng nanginginig na lalaki, saka mabilis na naglakad papunta sa bahay nito na malapit lang din sa kakahuyang kinaroroonan nila. Habang ang aswang na awok ay naiwan sa kanyang harapan, wala ng buhay at durog ang ulo dahil sa malakas na epekto ng pagkakapalo niya sa ulo nito, habang hindi nawawala ang malakas na liwanag na bumabalot sa puluhan ng martilyo. Natatandaan niya ang lalaking napatay niya. Madalas niya tong nakikita sa bakuran ng bahay ni Mang Agno. Kung hindi siya nagkakamali, ay hardinero ito ng matanda. Natatandaan din niya na ito rin ang nagdala sa kanya ng pagkain nang gumagawa pa siya sa silid ng matanda sa ilalim ng lupa. Kung ganun, kailangan kong mabantayan si Mang Agno dahil wala pala siyang kaalam-alam na may tauhan siyang aswang. Akma na sanang aalis si Jose nang biglang nasunog ang katawan ng aswang sa lupa hanggang sa sumama ang abo nito sa hangin. Bago niya nilisan ang lugar na yon, saka mabilis siyang umuwi sa kanilang bahay. Sa bintana siya dumaan
at agad na nahiga sa kanyang katre. Kahit hindi siya dalawin ng antok dahil naging palaisipan sa kanya ang pagsulpot ng mga aswang sa kanilang baryo, ay bigla rin siyang nakaramdam ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Kinabukasan ay kumalat ang balita tungkol sa pag-atake ng aswang na awok sa anak ni Kapitan na si Justin. Hindi nito binanggit na merong nagligtas sa kanya, kaya naman nagdulot yon ng malaking palaisipan sa mga tao kung bakit sumulpot ang mga nilalang na pumapatay sa mga lalaking gumagala sa gabi. Dahil sa mga nangyari ay nagulat si Jose nang bigla siyang sugurin ni Martin kasama ang dalawa nitong kasama na sina Alex at Errol. Mabuti na lang at nang mga sandaling yon ay hindi pa nakakaalis si Tatay Usok. Ito mismo ang humarap sa galit na si Martin. Paraanin niyo ako! Paraanin niyo ako, Lolo! Gusto ko lang makausap si Jose. Pagkatapos ng ginawa niyo sa kanya, akala mo ba hindi ko pa alam na kayo ang dumurog sa kamay at tuhod niya? Nakakahiya ka at itinatakwil kitang apo ko. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung papipiliin ako, si Jose ang pipiliin kong maging apo. Bakit ba ang tigas sa loob niyo pagdating sa akin? Ano bang ginawa kong kasalanan sa inyo? At kailangan niyo pang ipamukha sa akin na hindi niyo ako minahal bilang apo niyo? Dahil ang pagiging sanggado mo, yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kaya umalis ka. Huwag ka ritong manggulo. Ang kapal ng mukha mo. Maya-maya pa ay mabilis na pumasok sa kanyang silid ang anak niyang si Juan. Nakayakap ito sa bewang ni Jose. Baka sa mukha nito ang takot at pag-aalala para sa kanya. Tay, nandiyan po si Mang Martin. Balak na naman po ba niya kayong saktan? Anak, huwag kang matakot sa kanila. Hindi nila ako masasaktan at sa pagkakataong to, natitiyak kong matatauhan na siya. Papasukin mo siya at hindi ako natatakot sa kanya. Alam kong hindi ako totoong pinabayaan ng Diyos at sa pagkakataong to, alam ko rin na nasa tabi ko lamang siya. Binabantayan niya ako para gabayan. Kaya sige na, iharap mo siya sa akin. Kahit nag-aalala, ay sumunod sa kanyang pinag-uutos si Juan. Kahit ayaw nitong kausapin niya si Martin, maging si Tatay Usok ay hindi rin umalis sa loob ng kanyang silid. Tuluyan ang pumasok sa loob ng kanyang kwarto ang maangas na si Martin. Lintik ka. Paanong nalaman ni Lolo ang tungkol sa ginawa namin sa iyo, ha? Talaga bang gusto mong masaktan sa harap ng anak mo, ha? Si Tatay Usok ang sumagot at nagbanta kay Martin, habang ang mga kasama nito ay naiwan sa labas ng kanyang bahay. Bigla niyang naramdaman ng pag-iinit ng martilyong nakasuksok sa kanyang bewang. Kaya alam niyang ang taong kaharap niya ay may madilim na sikretong itinatago sa kanila. Ang pag-iinit ng kanyang mahiwagang martilyo ay indikasyong alagad ng dilim si Martin. Kaya't kinausap niya si Tatay Usok na ilabas ang kanyang anak sa kanyang silid at hayaang mag-usap sila ni Martin. Naniningkit naman ang mukha ni Martin dahil sa galit. Hindi nito nakikitang natatakot si Jose. Saktong paglabas ng dalawa sa kanyang silid ay nagsimula na siyang magsalita. Diretso ang kanyang tingin sa nagtatapang-tapangan na si Martin. Bakit ka pa na parito? Para makita kung gaano mo sinira ang buhay ko. Tigilan mo ko. Dalawa sa mga kasama ko napaslang ng aswang. Dahil yun sa'yo, hindi ba? Ikaw ang pumatay sa kanila. Dahil naghihiganti ka sa mga nangyari sa'yo. Sa dami ng ginawa nyo ng masama, ama lang sa kanilang nangyaring yun. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga hayop mong kaibigan. Bakit ka nga na parito? Gagawin mo ba ulit ang ginawa nyo sa akin, ha? Huwag mong baguhin ang usapan natin. Alam kong ikaw ang may pakana ng nangyayaring to sa amin ng kaibigan ko. Hindi ako may gawa sa inyo ng mga bagay na ibinibintang nyo sa akin. Paano ko magagawa ang bagay na yon? Dahil hindi na nga ako makapaglakad. Hindi ko magawang maigalaw ang mga kamay ko.
Sinira niyo ang buhay ko. Kaya kayo pinarurusahan. Sinungaling! Nagsisinungaling ka. Alam kong nakakalakad ka na. Alam mo ba kung sinong sinungaling sa ating dalawa? Ikaw yun, Martin. Alam kong may hawa ka ng aswang na awok. Di ba? Sinisingil ka na ng mga pinaggagawa mo sa mga taong walang kalaban-laban sa inyo ng kaibigan mo. Nasaan sila ngayon? Natutulungan ka ba nila? Tuwing sumasapit ang gabi. Ang sabi ni Tatay Usok, nagkukulong ka raw sa kwarto, hindi ba? Pero ang totoo, nasa kakahuyan ka. Nagdudusa dahil kumakalaman si Kumura mo at gusto mong tumikim ng karne ng tao. Kung ganon, ikaw ang may gawa nito sa akin. Ikaw ang baboyra mo na ginamit namin para takutin ka. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Jose na lalong nagpatindi sa nararamdamang galit ni Martin. Tigilan mo na kung ano-anong binibintang mo sa akin. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi mo. Maaaring may ibang taong gumaganti sa'yo at nagkataon na aswang ang pinaglaruan nyo. Kung ganun pala ang pagkakaroon mo ng hawa ng aswang ay nagsimula sa baboyra mo na ginamit yung pantakot sa akin. Nakakatawa ang biro ng tadhana. Totoong awok ang natsyempuan nyo at minamatyaga na pala kayo. Mabuti nga sa inyo at nang magtanda kayo. Hindi totoo sinasabi mo. Hindi ako aswang. Huwag ka nang tumanggi dahil alam ko ang pagsugod mo sa akin ay indikasyon na ikaw ang baboyra mo na nakatakas sa akin kagabi, tama ba? At nakita mong nakakapaglakad na ako at naigagalaw ko na rin ang mga kamay ko. Kaya nandito ka ngayon. Kaya bago ko pa ipamalitang ikaw ang aswang na pumapatay sa mga bata ay umayos ka. At huwag mo na ulit kaming pinagbabantaan ng anak ko. Dahil kung nalaman ko agad na ikaw ang aswang na yon, kagabi pa lang, ako na mismo ang pumatay sa'yo at dumurog sa katawan mong hayop ka. Ipaparanas ko sa'yo kung paano mo ko pinahirapan at kung paano mo sinira ang buhay ko. Namutla at nanginig ang labi ni Martin nang sabihin ni Jose ang mga bagay na yon. Kitang-kita niya ang paghihirap ng kalooban nito. Bakas sa mga mata nito ang takot at pag-aalala. Napaatras ito ng hakbang habang naluluwa ang mga mata. Ni minsan, wala akong pinapatay. Nang gabing yun, hindi ko pa alam na aswang ako. Natauhan na lamang ako nang makita kitang pinatay mo ang kasama ko. Akala ko nagkamali ako sa mga nakita ko. Kaya ako pumunta rito. At nakita mo naman ang kalagayan ko, di ba? Kaya makakaalis ka na. Kahit nakita mo pa ako, walang maniniwala sa'yo nakakapaglakad na ako. Pagdusaan mong ginawa mo sa akin. At alamin mo kung sino ang taong lihim na nagmamatiyag sa'yo. Dahil siyan dapat mong katakutan. Kung nagawa na niyang mapaslang ang mga kaibigan mo, maaaring ikaw na ang isusunod niya. Malalaman mo ngayon kung gaano kahirap ang palaging may kinakatakutan. Nawala ang tapang at napalitan ng bakas ng pag-aalala ang mukha nito. Nanginginig na napasandal sa dingding ng pinto si Martin. Halatang naguguluhan ito sa mga nangyayari. Diyos ko, patawarin mo ako, Jose. Hindi ko sinasadya. Tama ka. Maaaring sinisingil na ako ng mga taong nasaktan ko. Patawarin mo ako. Wala na. Huli na para magsisi ka. Dahil nagsisimula na siya sa pagpapahirap sa iyo. Huli na rin para patawarin pa kita. Dahil hindi mo na maibabalik ang dating lakas ng mga tuhod at kamay ko. Pero nakita ko, maayos ang kamay at mga paa mo kagabi. Nagawa mo pang ang patayin ng kasama ko eh. Paano nangyari yun? Hindi mo na kailangan malaman pa. Umalis ka na. At harapin mong mag-isa ang kalabang hindi mo nakikilala. Anumang oras, ay bigla siyang aatake para patayin ka.
Patawarin mo ako, Jose. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Ibinaling ni Jose ang kanyang paningin sa direksyon ng bintana upang hindi niya makita ang pagluhod ni Martin. Biglang pumasok si Tatay Usok at pinilit nitong inalalayan ng apo para tumayo. Lumabas ang mga ito sa kanyang silid. Saka lamang pumasok si Juan at agad na yumakap sa kanya. Narinig niyang sumigaw si Martin. Tulungan mo ako, Jose! Nakikiusap ako! Patawarin mo na ako sa mga kasalanan ko! Pinagsisisihan ko na ang lahat! Tay, narinig ko po na humihingi po ng tawad si Mang Martin. Paano niyo po nalaman na magkakaganon po siya? Saka, hindi niyo na po ba mapapatawad si Mang Martin, Tay? Hayaan mo siya, anak, na maranasan ko anong totoong pagdurusa, kung paanong singilin sa mga kasalanan niya. Hindi ako masamang tao. Ang mga narinig ko kanina, sapat na para mawala ang galit at unti-unti ko siyang mapatawad. Kaya lang, anak, hindi na akong pinag-uusapan dito, kundi ang taong mga inargabyado niya. At ngayon, naghihiganti sa kanya. Kaya siya lang ang makakatulong sa kanyang sarili. Narinig ni Jose ang biglang pagsasalita ni Tatay Usok mula sa pintuan. Tumutulo ang luha nitong nahihiya sa ginawa ng apo. Alam ni Jose na pagbali-baligtarin man ang mundo, hindi na magbabago ang katotohanan ng apo nito si Martin. Ang matanda ang tunay na nahihirapan sa mga nangyayari. Kaya isang gabi ay kinausap na niya si Tatay Usok. Natutulog na si Juan, kaya malaya niya nang ipagtatapat sa matanda ang tungkol sa kanyang mahiwagang martilyo at pati na sa totoong kondisyon ng apo nitong si Martin. Nakapaglalakad na po ako. Ang taong nagligtas sa buhay ng binatang si Justin ay ako po, Tatay Usok. Pagkatapos ko pong matanggap ang kakaibang martilyo na ibinigay po sa akin ni Apong Inok, ay nalaman kong may aswang po sa baryo natin. Si Martin po, may hawa siya ng aswang na awok. Diyos ko! Ang apo ko! May nagtatangka po sa buhay niya, Tatay Usok. At malakas po ang kutob kong isa sa mga gumawa nito ay ang taong ginawa na masama ng apo niyo. Sinisingil na po siya sa kanyang ginawa. Alam kong kalabisan ang paghingi ng tulong sa iyo, Jose. Pero nakikiusap ako. Iligtas mo ang apo ko. Kahit na masama ang pakikitungo niya sa akin, mahal na mahal ko siya. Hindi na napigilan ni Tatay Usok ang mga luwang umagos mula sa kanyang mga mata. Magsasalita pa sana siya nang biglang nag-init ang martilyo sa kanyang bewang. Indikasyong may aswang sa kanilang paligid. Katulad ng dati, hindi nakokontrol ni Jose ang kanyang sarili na hindi hawakan ang puluhan ng martilyo. Sa oras na naramdaman ng kanyang sandata na may banta ng panganib sa paligid, lumilitaw-litaw ang liwanag nito. Nasaksihan ng matanda kung paanong nakatayo si Jose at nagawa niyang tumakbo papunta sa kakahuyan. Mag-iingat ka! Iligtas mo si Martin, Jose! Malakidlat ang naging pagtakbo ni Jose. Mabilis siyang dinala ng kanyang paa sa kakahuyan, kung saan ay nakita niyang nakaluhod sa lupa si Martin at pinagtutulungan na itong bugbugin ng mga kaibigan nitong sina Alex at Errol. Tinraidor ng mga ito si Martin habang nakagulong sa lupa. Duguan ang mukha nito. Sa likod dito ay may mga baboy ramo na nakatayo, nakapalibot sa tatlo. Narinig ni Jose na nagsalita si Errol. Humihingi ito ng pasensya dahil binayaran lamang ito ng amaraw na minsang nilumpo ni Martin. Akma na sanang papatayin si Martin ng mga kaibigan nito. Malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan mula sa galit na boses ni Jose. Bitiwan niyo siya! Mga hayop kayo! Hindi ba't kaibigan niyo si Martin? Mga traidor! Nang lumingon ang mga ito sa gawin ni Jose, ay nanlaki ang mga mata ng lahat.
nakita ng mga ito na naglalakad na siya. Sa kanang kamay niya ay maigpit niyang hawak ang mahiwagang martilyo. Ang kanyang sandata na binabalutan ng malakas na liwanag ay nagsilbing panakot sa mga aswang na awok. Jose, tulong! Gusto ko pa mabuhay para maitama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Ang mga nagulat na sina Errol at Alex ay agad na nakabawi sa pagkabigla. Mula sa kanyang harapan ay pinunit ng mga ito ang suot na damit at unti-unting nagpalit ng anyo, kasabay rin ng pagbabagong anyo ng nakahigang si Martin. Humaba ang bibig ng mga ito at tinubuan ng kulay itim na balahibo sa balat. Lumitaw ang mahabang mga pangil sa bibig. Lumaki ang mga ito na hindi katulad sa mga ordinaryong taas ng baboy ramo. Si Martin na naging aswang ay nakagapos pa rin ng mga kamay. Kaya naman, ang mga nagpalit ng anyo ay magkakasabay na umatake sa kanyang kinaroroonan. Bawat pagtalon ng mga ito para kagatin si Jose ay sinasalubong niya yon ng palo sa ulo gamit ang martilyo. Lumalagotok ang bawat pagtama ng kanyang martilyo sa ulo ng kalaban niyang mga aswang. Bumabagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Mabilis niyang nilapitan si Martin para pakawalan. Tumayo ito habang namumula ang mga mata dahil sa galit. Maraming salamat, Jose. Maraming salamat talaga. Saka ka na magpasalamat sa akin kapag natalo na natin ang mga kalaban. Kailangan nating malaman kung sino ang pinuno nila dahil siyang tunay na nambibiktima sa mga bata at mga tao rito. Kung totoong nagsisisi ka na, gumawa ka ng kabutihan. Hindi ko to sinasabi sa'yo para kampihan ka dahil ginagawa ko to para sa isang misyon. Hindi na hinintay ni Jose na sumagot sa kanya si Martin. Matapang nalang hinarap ang mga kalaban at natalo ni Jose ang mga aswang na awok gamit ang kanyang mahiwagang martilyo. Tig-isa sila ng kalaban. Sina Errol at Alex, tuluyang napabagsak niya sa lupa. Nalaman nilang ang dalawang kaibigan ni Martin na si Lito at Marlon ay pinatay rin ni na Alex at Errol kapalit ng pera. Hindi nila natanong kung sino ang nag-uutos dito dahil tuluyan nang nilamon ng apoy ang katawan ng mga ito. Hindi ko akalain ng mga inaakala ko palang kaibigan ay siya mismo magpapahamak sa akin. Itinuring ko silang parang tunay na kapatid. Yung pala, sila pa ang papatay sa akin. Ang totoong nagpahamak sa'yo ay inggit sa ibang tao. Nagpapadala ka sa udyok ng kasamaan, kaya ka ngayon nagdudusa. Kung tutusin, kulang pa mga paghihirap na nararanasan mo para masabing pinagbabayaran mo na ang lahat ng nagawa mo. Sana magsilbing aral sa'yo mga nangyari sa'yo ngayon. Lalo na at nakahanap ka ng katapat na mas masamang nilalang kumpara sa'yo. Akala ng dalawa ay tapos na ang kanilang pakikipaglaban sa mga aswang na awok. Ngunit nagulat silang dalawa nang biglang tumambad sa kanilang paningin ang maraming baboy ramo. Nakaharang ang mga ito sa kanilang daraanan at mapupula ang mga matang lahat ay umaangil. Galit na galit kay Martin. Walang maraming pag-uusap. Kagad na sumugod ang mga ito. Lahat ay nagtagpo sa gitna ng kakawyan. Lahat ng tamaan ng hawak na martilyo ni Jose ay bumabagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at bumubula ang bibig. Hanggang sa masunog. Tila mga nakukuryente sa epekto ng mahiwaga niyang sandata. Habang si Martin naman ay kinakagat ang leeg ng mga kapwa nito aswang. Nang tuluyang matalo ang mga aswang, ay biglang sumugod ang pinuno ng mga ito. Tatamaan sana sa muka si Jose, ngunit bago pa man lumapat ang bibig ng aswang na awok, ay naiharang ni Martin ang katawan nito kay Jose. Ito ang nakagat ng aswang sa balikat. Iwinasiwas ng pinuno ng awok ang pagkagat sa katawan ni Martin. Bakas ang matinding galit nito sa bawat pag-angil ng aswang. Pagkatapos, ay binalingan naman ito ang nakatayong si Jose. Hindi ngayon nagawang maiwasan, kaya't sa pagbangga nito sa kanyang katawan, ay bumagsak siya pasadsad sa lupa.
Nabitiwan niya ang hawak niyang martilyo. Nawala ang kanyang kakayahang makatayo at makagalaw. Jose! Diyos ko! Akong bahala sa'yo! Ililigtas kita! Martin, kunin mo ang martilyo ko! Hindi ako makagalaw! Nasa martilyo ko ang kakayahan kong makalakad! Bilisan mo! Dali! Akma na sanang babangon si Martin para gamitin ang bibig sa pagkuha sa mahiwagang martilyo. Subalit inatake ito ng kagat ng pinuno ng aswang. Bumagsak ito sa lupa dahil malakas ang pinuno. Hindi makalaban si Martin. Saka lamang naalala ni Jose na ito rin ang baboy ramo na nakita niyang kumakain sa pekeng paa ng tao. Ito ang kumagat kay Martin, kaya naging aswang ang lalaki. At kapag pinipilit nitong lumapit sa kinaroroonan ng martilyo, ay patuloy lamang itong inilalayo ng pinuno. Habang abala ang mga ito sa pakikipaglaban, gumapang si Jose papalapit sa kanyang sandata. Matatandaan na magkakaroon lamang ng bisa ang martilyo kapag hawak na niya ang puluhan ng martilyo. Saktong pagdampot niya sa sandata ay bigla siyang umangat sa lupa at nagkaroon ng liwanag na bumalot sa kanyang kamay. Sugatan ang buong katawan ni Martin at nangihinang nakahandusay sa lupa. Mabilis na nilapitan ni Jose ang pinuno ng aswang at magkakasunod na pagpalo ang ginawa niya. Lumalagotok ang tunog ng martilyo habang tumatama yon sa likod at ulo ng kalaban. Bumagsak ang pinuno ng aswang na awok sa lupa. Nagbago ang anyo nito habang namimilipit sa sakit. Saktong dumating si Tatay Usok kasama ang kanyang anak na si Juan. Yumakap ito sa kanyang bewang. Nagulat si Jose nang makitang si Mang Agno pala ang pinuno ng mga aswang na awok. Hindi maaari. Tatay Magno? Si Tatay Magno? Kayo ang pinuno ng aswang? Bakit? Umiiyak si Mang Agno habang galit na galit. Tinitiis nito ang sakit ng epekto ng kapangyarihang taglay ng martilyo. Habang unti-unti itong nalulusaw sa apoy, ipinagtapat nitong nagawa lamang ni Mang Agno ang ganung bagay dahil biktima ang anak nito ng kalupitan ni Martin. Yun din na naging dahilan para tuluyang tanggapin ng pagiging aswang na awok na sinisikap na sanang magbagong buhay. Nilumpo ni Martin ang anak nito na inakala naman na trabahador lamang ng matanda. At ang tungkol naman sa mga batang nawawala ay isang alay raw yun upang mas lalong dumami ang alagad nito at ubusin ang mga taong may kinalaman sa kaapihang dinanas ng anak nito. Kaya pala nang pinuri siya ng matanda ay sinadya nitong iparinig kay Martin upang makumpirmang si Martin nga ang salarin sa nangyari sa anak. Magmula noon ay palagi na nitong binabantayan si Martin hanggang sa magpanggap itong ordinaryong baboy ramo at inatake ang lalaki para tuluyang gawing aswang. Tulala ang lahat nang masunog ang katawan ni Mang Agno, habang si Martin ay bumalik na rin sa tunay nitong anyo bilang isang tao. Patawad. Alam kong walang kapatawaran na nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo ako. Hindi na ako uulit. Kanina, iniligtas mo ko. Ibinuwis mo ang buhay mo para sa akin. Sapat na yun para masabi kong pinapatawad na kita. Tao ka lang. Nagkakamali. Ngunit ang mga buhay na nawala at nasira mo, kailanman ay hindi na maibabalik. Labis ang pagsisisi na nararamdaman ni Martin ng mga sandaling yon. Kaya naman, inalalayan itong tumayo ni Tatay Usok para gamutin ito. Mabuti na lamang at walang ibang nakakita sa pagiging aswang ni Martin. Habang si Jose ay isinukbit muli ang martilyo sa kanyang bewang, dahilan para bumalik siya sa pagiging lumpo. Ayaw niyang malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanyang mahiwagang martilyo. Kasunod naman ang mga yabag ng tanod at ni Kapitan na tumulong sa kanila
para makapaglakad pabalik sa kanilang tahanan. At ayon kay Kapitan, ay si Justin ang nagsabing may mga aswang sa kakahuyan. Pagkatapos ay nadiskubre nito ang mga kabataang itinatago ni Mang Agno sa ilalim ng bahay nito. Kaya naman, nalaman ng mga ito na ang matandang si Mang Agno ang aswang na nambibiktima sa kanilang lugar. Pagkatapos ng gabing yun, ay wala nang napabalitang namatay ng dahil sa aswang. Habang si Jose naman ay itinago na lamang ang mahiwagang martilyo sa luma niyang baul. Samantalang si Martin, pagkatapos nitong gumaling sa sugat, ay naglaho rin ang pagiging aswang na awok. Magmula noon ay magkasama na ang dalawa sa pagtatrabaho, hindi para magkarpintero, kundi taga-mando o taga-utos kay Martin kung paano nito magagawa ng maayos ang trabaho. Nagkunwari siyang lumpo sa harap ng maraming tao at sa gabi naman ay siya ang nagsisilbing tagapagbantay at tagapagligtas sa mga taong nalalagay sa panganib. Magmula noon, ang karpinterong lumpo ay naging sikat at itinuring na pinakamahusay na manggagawa ng bahay sa baryo ng Santa Fe. Tuluyang nagbago si Martin at naging tagapangasiwa ng lahat ng mga karpintero sa kanilang lugar. Ang pagkakaroon ng inggit sa kapwa ay magtutulak sa iyo para gumawa ng masama. Subalit ang lahat ng kasalanan ay may kapalit na kaparusahan. Kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Ang inggit ay nagsisimula sa paghahambing. Kapag nakita natin ang tagumpay ng iba, minsan ay napapaisip tayo kung bakit hindi tayo nagkaroon ng ganun. Sa halip na magsaya para sa kapwa, nakakaramdam tayo ng lungkot at pagkadismaya. Kaya piliin nating maging mabuti at matutong humingi ng gabay sa Panginoon. Gawing inspirasyon ang pag-angat ng iba dahil ang pagiging mabuting tao ang susi para magkaroon ka ng katahimikan at pagkakontento sa buhay. Dahil yun naman talaga ang susi sa pagkakaroon ng maayos na pamumuhay.